Sinong nagbigay ng karapatan sa ipis na tunaturuan ang mga bata natin? Binasak ng boses ni Dado Mendoza ang siksikang pasilyo. 30 estudyante, 2 guro sa malapit. Walang sinumang umimik. Si Amihan Santos, ang bagong guro sa English, ay nanatiling nakatayo. Kinakausap kita, ipis. Humakbang palapit si Dado. Sinalubong ni Amihan ang kanyang mamata. Kinuha ko para magturo. Katulad mo, puriyaw ni Dado. Pinalo niya ang hawa na binder ni Amihan, hinablot ang kanyang balikat, at itinulak siya sa sahig. Bumaksak ng malakas si Amihan. Tawanan na kalat ang mapapel. Manatili ka diyan sa baba, ipis. Diyan nababagay ang mga katulad mo. 5 lalaki ang nakatayo sa harap niya at nagtatawanan. Hindi umiyak si Amihan. Hindi siya nagsalita. Isa-isa niyang pinulot ang kanyang mga papel gamit ang mga kamay na ni minsan ay hindi nanginig. Hindi ito mga kamay ng isang takot na guro, kundi mga kamay ng isang taong sinanay para sa mas malalang bagay kaysa sa isang buli sa pasilyo ng eskwelahan. Maling babay ang kinalaban ni Dado Mendoza, hindi lang niya ito alam. Tingnan mo, para maintindihan kung ano ang sumunod na nangyari, kailangan mong malaman kung saan nagsimula ang lahat at kung sino ba talaga si Amihan Santos. Ang San Isidro National High School ay matatakpuan sa dulo ng isang maliit na bayan sa probinsyang Quezon. Ang uringang bayan kung saan kilala ng lahat ang pangalan at buhay mo. Ang eskwelahan ay tila matagal nang nakalimutan ng gobyerno. Tuklap na ang nga pintura sa bawat pader. Kalahati ngam nga kisame ay butas-butas. Ang nga electric fan at aircon ay nasira, panong 3 tak-araw na ang nakalipas at hindi na naipayos. Naglalakad ang mga estudyante. Sa mga pasilyong amoy kulob at floor wax. Ang rubber truck sa field ay puro bitak at alikabok. Ang library ay may mga bakanteng istante. Ang makahuro ay parang makapanahong dumarating at umalis. Karamihan ay hindi tumatagal ngang 1 buong taon. Ang mananatili ay mabilis na natutunan ang iisang patakaran. Huwag babanggayin si Dado Mendoza. Nagtuturo si Dado ngang mape. 15 taon na siya sa San Isidro. May tenure, proteksyon mula sa samahan, at kasunduan sa bawat principal na dumadaan. Siya ang humahawak sa mga fundraising ng eskwelahan, mga pazumba, liga ng basketball, at mga paraffel. Sa papel, ang pra ay napupunta sa mga programa ng estudyante. Sa totoo lang, karamihan dito ay napupunta sa bulsa niya at nagpapasarap sa buhay ng 4 niyang kaibigan. Sina Carding, Berto, Boyet, at Nilo. Lahat ay kawani nga, eskwelahan. Lahat ay tapat kay Dado. Sila ang nagkokontrol sa mga pasilyo, sa parking lot, sa faculty lounge. Ang manakababatang guro ay natutong yumuko na lamang. Ang nga hindi sumunod, napilitang umalis. 3 ang nakresign sa nakalipas na 2 taon lamang. Walang formal na reklamo, walang investigasyon, bigla na lang silang nawala. Pinamamahalaan ni Principal Villanueva ang eskwelahan na parang isang taong tumatakas mula sa sunog. Nakatingin lang sa dulo, walang lingunan. Alam niya ang ginagawa ni Dado. Mas pinili niya ang katahimikan kaysa sa hustisya sa bawat pagkakataon. Iyan ang mundong pinasok ni Amihan Santos sa isang umaga ng Lunes noong Agosto. Dumating siya lulan ng 10 taong gulang na lumang pickup truck. Isang kahon ng nga libro ang nasa likurang upuan. Walang pamilyang nahatid sa kanya. Walang makaibigang naghihintay sa gate. Isang babae lamang na nakasuot ng malinis na blusa at flat shoes. Bit-bit ang lahat ng kanyang pag-ari papasok sa isang gusaling hindi siya gusto. Lumaki si Amihan sa liblib na bahaging Samar. Pinalaking ang kanyang lola matapos umalis ang kanyang ina at ang kanyang ama ay hindi na nagpakita. Tumira sila sa isang bahay na tumutulo ang bubong kapag umulan at may isang lumang ventilador.
Naglinis ang mabahay ang kanyang lola 6 na araw sa isang linggo. Tuwing linggo, pinapabasa niya ng malakas kay amihan ang anumang librong meron sila. Sa edad na 18, may dalawang pagpipilian si amihan. Magtrabaho bilang minimum wage earner sa pabrika o pumasok sa Philippine Marines. Pinili niya ang Marines, hindi dahil gusto niyang makipaglaban, kundi dahil gusto niya ngang istruktura, disiplina, at rason para gumising ng alas 4 ngang madaling araw at maniwala na may saysay ang araw. Gumugol siya ng 8 taon sa Marine Base Ternate. Tumas ang ranggo bilang senior drill instructor at nagsanay ng dandang bagong sundalo. Kayang-kaya niyang basahin ang galawang katawan ng isang tao na parang nagbabasa ng street sign. Mabilis, automatiko, at hindi nakakamali. Alam ngang kanyang kamay ang 12 paraan para tapusin ang isang laban bago pa man ito magsimula. Ang boses niya ay kayang magpatigil sa isang kwartong puno ng barako. Pero ang boses na ginamit niya sa San Isidro ay iba. Malambot, mapagpasensya, halos banayat, isang piniling desisyon. Nang ma-stroke ang kanyang lola 2 taon na ang nakalipas, umalis si amihan sa serbisyo, honorable discharge, buwang benepisyo. Bumalik siya sa probinsya at nag-enroll sa isang teaching program. Hindi dahil mas malaki ang sahot. Hindi talaga. Kundi dahil sinabi minsan ng kanyang lola, ang pinakamagandang magagawa mo sa lakas mo ay ang bumuangang ibang tao. Kaya pumunta si amihan sa San Isidro para magturo ng English, para bumuo. Hindi siya nakwento tungkol sa Marines, hindi isinabit ang kanyang mamedalya, hindi itinuwit ang sinumang nakakalang isa lamang siyang ordinaryong baguhang guro na aalis din bago magpasko. Itinago niya ang kanyang military ID sa pinakailalim ng drawer ng kanyang mesa sa ilalim ng tamba ng grammar worksheets. Walang nakakaalam, ni ang nga estudyante, ni ang makawani, ni Dado Mendoza. Sa unang araw niya, mag-isang inayos ni amihan ang kanyang classroom. Nakdikit siya ngang isang sipi sa pader sa itaas ng whiteboard. Ang disiplina ay ang pagpili ng tamang pagkakataon. Kinagabihan sa parking lot, sumandal si Dado sa kanyang sasakyan at nagsindi ng sigarilyo. Nakatayo si Carding sa tabi niya. Bagong guro sa room 14, sabi ni Carding, tahimik na tipo. Ibinuga ni Dado ang usok sa hangin ng gabi. Bigyan mo ngang 2 linggo. Magre-resign din yan gaya ngang 3 nauna. Itinapon niya ang upos ng sigarilyo sa semento at naglakat palayo. Wala siyang ideya kung ano ang paparating. Ang unang faculty meeting ni amihan ay tumagal ng 40 minuto. Umupo siya sa likurang hilera, hindi nagsalita hanggat hindi kinakausap. Pinatakbo ni Dado ang kwarto na parang pag-ari niya ito. Mas maingay pa kaysa sa principal. Mas comfortable kaysa sa sinumang taong may hawak na clipboard. Nang dumating ang oras para italaga ang classroom, nagbasa si Dado mula sa isang listahan. Nakuha ngang bawat guro ang dati nilang kwarto. Saka siya tumingin kay amihan. Room 108. Sa dulong lumang gusali, nakatinginan ang ilang guro. 2 taon nang hindi ginagamit ang room 108. May itim na amak sa kahabaan ng kisame. Walang projector. Isang bintanang jalusi na hindi mabuksan. Ang bentilador ay nagbubuga lang. Nang mainit na hangin tuwing tag-araw. Tumango si amihan. Ayos lang. Salamat. Ngumiti si Dado. Ang uringiting nagsasabing, nanalo ako at hindi mo man lang alam. Pero ginawan ng paraan ni amihan. Siya mismo ay nakuskus at naulinis ng kapel paketapos na klase. Nagdala siya ngang sarili niyang lem. Nagdikit ng gatula at bokabularyo sa bawat sulok hanggang sa maramdaman na buhay ang kwarto. Sa loop ng 2 linggo, nagsimulang pumasok ng maaga ang mga estudyante. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. Isa sa kanila ay si Junjun Gradeon.
payat na probinsyano. Tahimik sa mga pasilyo, pero matalas pa sa patalim kapag may diskusyon. Pinag-initan siyang ibang estudyante, ninanakaw ang notebook niya, pinapatit siya sa pagitan ng mga klase. Nakukunwari ang mahuro na walang nakikita. Natuto si Yunyun na mahlakat ng malapit sa makapadar at laking nakayuko. Pero sa klase ni Amihan, umupo siya sa unahan, nagsasalita, nagtatanong, at tumatawa pa nga. Napansin ito ni Dado. Hindi ang pagtuturo, hindi ang paglago ni bata. Napansin niya na mas gusto siya ng mga estudyante kaysa sa kanya. At sapat na iyon. Sa loob ng isang linggo, nawala ang budget ni Amihan para sa school supplies, inilipat sa departamento ng MAPE. Saka nagsimulang kumalat ang sismis sa faculty lounge. Pinagkaraw ni Amihan Santos ang kanyang college, diploma at PRC license. Walang patunay, puro bulungan lang. Lahat ay nagsisimula mula sa isang direksyon. Pumunta si Amihan kay Principal Villanueva. Nagdala siyang mga dokumento, transcript, sertifikasyon. Inilapak niya ito sa mesa ng mahinahon. Halos hindi man lang tumingala si Villanueva. 15 taon na rito si Dado, Ma'am Santos. Mas mabuting humanap kang paraan para makisama. Lumabas si Amihan nang walang ibang sinasabi. Kinabukasan ng umaga, binuksan niya ang pintong kanyang classroom at natigilan. Binaliktad ang lahat ng upuan, nakalat ang malibro sa sahig at sa whiteboard. May nakasulat gamit ang pulang spray paint. 2 salita. Umuwi ka na. Matagal na nakatayo si Amihan sa pintuan. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang bag, pinulot ang unang upuan at nag-ayos. Hindi siya tumawag ng kahit sino, hindi niya ito inireport, pero nang gabing iyon, huminto siya sa isang hardware store at bumili ng dashcam. Ikinabit niya ito sa dashboard ng kanyang pickup bago sumikat ang araw. Tapos na si Amihan Santos, sa pag-asa na ayos pa ang lahat. Nagsisimula na siyang mahanda para sa kung gaano kalala ang masusunod na mangyayari. Nakaupo mag-isa si Dado Mendoza sa kanyang opisina pagkatapos ng uwian. Sarado ang pinto. Nakababa ang mga blinds. Wala siyang chinecheck na test papers. 6 na taon nang hindi gumagawa ng tutong lesson plan si Dado. Ang kanyang mga record sa coaching ay kalahating imbento. Pinalaki ang numero ng mga panalo. Ang ma-form para sa partisipasyon ng mga estudyante ay pinirmahan ng mga batang hindi naman sumali. Ang mapondo mula sa paraffle ay may mga nawawalang pera na kasinlaki ngang kayang isakay sa truck. Walang mahalaga ron, basta't lahat sa San Isidro ay nakayuko sa kanya. Tapos dumating si Amihan Santos. Hindi siya direktang kinalaban nito. Iyon ang problema. Hindi na niya kailangan. Sa tuwing bumubuti ang mga estudyante niya, sa tuwing may magandang sinasabi ang mga magulang tungkol sa room 108, sumasalamin ito kay Dado na parang salamin na ayaw niyang tingnan. Kung ang isang tulad niya, walang koneksyon, walang tenure, ay nakagawa ng ganito karami mula sa wala. Ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya? Sumandal si Dado sa kanyang upuan at pinatunog ang kanyang nga buko sa kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Carding. Oras na para initin ang sitwasyon. Kinabukasan, nagsimula na. Binangga ni Boyet ang balikat ni Amihan sa pasilyo sa pagitan ng 3 at 4 na subject. Binangga siya ng sapat ang lakas para tumilapon siya sa mga locker. Nagpatuloy lang sa paglalakat ang lalaki. Hindi lumingon, hindi nagsabi ng sorry. Inayos ni Amihan ang kanyang blusa, nagpatuloy sa paglalakat. 2 araw ang lumipas. Sinundan siya ni Nilo sa parking lot pagkatapos ng uwian. Nakatayo siya malapit sa truck ni Amihan. Kinukuhanan siyang video sa cellphone. Nakangiti. Walang sinabi,
Nakfi-video lang. Nang pakiusapan siya ni amihan na tumigil, tumawalang ito at naglakad palayo. Nang gabing iyon, nadatnan ni amihan na hiniwa ang dalawang gulong ng sasakyan niya. Walang CCTV sa parking lot ng mga guro, walang saksi, o kahit man lang gustong magsalita. Tumawag siya ng vulcanizing shop, tow truck. Nahintay ng 2 oras sa dilim. At isinulat ang bawat detalye sa isang leather-bound na notebook na itinatago niya sa glove box. Petsa, oras, deskripsyon, mga panggalan. Sinimulan niya ang journal noong unang linggo niya. Ngayon, mabilis na itong napupuno. 11 entry sa loob ng 19 na araw. Inisabi din niya ang bawat email. Bawat request sa supplies na tinanggihan, bawat pagbabago sa schedule na siya lang ang apektado. Inilagay ito ni amihan sa isang folder sa kanyang laptop na pinangalan ng Teaching Resources. Hindi iyon teaching resources. Pagsapit ng Lunes, gumawa ngang hakbang si Dado. Nasa storage room ng gym si amihan pagkatapos ng uwian, isinasauli ang mga kones na hiniram niya para sa isang aktibidad sa klase. Maliit ang kwarto. Sementado ang mapader, bakal na istante, isang pinto. Pumasok si Dado sa likuran niya at hinayaang sumara ang pinto. Nandito ka pa? Sabi niya. Hindi iyon tanong. Lumingon si amihan. Nagsasauli akong gamit. Humakbang papalapit si Dado, sapat ang lapit para maamoy niya ang kape at sigarilyo. Inabot niya ang ID lanyard ni amihan at hinila ito bago pabayaang tumama pabalik sa dibdib niya. Gawin nating simple ito. Mababa na ang boses niya ngayon, hindi nagpapasikat sa karamihan. Siya lang, hindi ka nababagay rito. Hindi sa eskwelahang ito. Hindi sa bayang ito. Ang maliit mong pag-ayos sa classroom. Ang fan club mong mabata, walang kwenta yuyan. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang mananatili at sino ang aalis. Hindi umatras si amihan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi sa likod niya, hindi sa paligid niya, diretso sa kanya at walang sinabi. 10 segundo. On. Tumigas ang panga ni Dado. Hindi siya sanay sa katahimikan. Ang pagsigaw, kaya niyang harapin. Ang pagiyak, kaya niyang gi-enjoy. Pero katahimikan. Ang katahimikan ay nagparamdam sa kanya na siya ang mas maliit na tao. Siya ang unang umatras. Iniduro ang daliri sa mukha ni amihan. Umubos na ang oras mo. Ipis. Saka siya naklakat palabas. Naiwang mag-isa si amihan sa storage room. Kinuha niya ang kanyang journal at isinulat ang petsa, oras, at bawat salitang sinabi nito. Saka siya umuwi. Kinabukasan, nakpaiwan si Junjun pagkatapos ng klase. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Ma'am Santos, nakita ko po ang ginawa ni Sir Boyet sa inyo sa pasilyo noong isang linggo. Tumingala si amihan mula sa kanyang mesa. Ayos lang ako, Junjun. Hindi po ayos yon. Nakakuyom ang mga kamao ni Junjun. Ganyan din po ang ginagawa nila sa akin araw-araw. Pagod na po akong walang ginagawa. Pinagmasdan siya ni amihan. Nakita niya ang galit sa panga nito, ang hiya sa ilalim nito. Pamilyar iyon sa kanya dahil nakita na niya iyon ng libu-libong beses sa mamukha ng 18 taong gulang na mga recruit na nag-isip na ang pakikipag-away ang tanging paraan para patunayang hindi sila mahina. Junjun, maupo ka, umupo ang bata. Ang disiplina ay hindi ang kawalan ng ginagawa. Ang disiplina ay ang pagpili ng tamang pagkakataon. Kapag sumuntok ka ngayon, may expel ka. Sila ang mananalo. Maghintay ka. Mangolekta kang ebidensya. Buuin mo ang kaso mo at pagdating ang panahon. Tumayo ka ng napakataas na, hindi ka nila pwedeng baliwalain. Tinitigan siya ni Junjun. Gaano katagal po akong maghihintay bago ito magkaroon ng saysay?
Hindi niya lubos na naunawaan. Pero naktiwala siya. Kinuha niya ang kanyang backpack at umalis. Umupo si Amihan sa kanyang mesa ng isa pang oras, nagdadagdag sa kanyang jurnal. Samantala, naging abala si Dado. Tumawag siya ang meeting kasama ang opisyales ng PTA at barangay sponsors. 6 na magulang na nagpapatakbo ang karamihan sa mga programa ang eskwelahan. Sinabi niya sa kanila na mahirap pakisamahan si Amihan. Agresibo, hindi nakikisama. Ang salitang agresibo ay naiwan sa hangin na may bigat na naiintindihan ng lahat sa kwarto, pero walang may gustong aminin. Pagsapit nga katapusan ngang linggo, 2 magulang ang nagreklamo kay Villanueva tungkol sa bagong guro sa English. Wala silang matukoy na partikular na problema. May masama lang silang kutob. Inipon ni Villanueva ang mga reklamo ng walang investigasyon. Hindi kailanman sinabihan si Amihan na na-exist ang mga ito. Saka inilabas ni Dado ang huling barahan niya. Tumayo siya sa sumunod na faculty meeting na may malapat na ngiti sa mukha. Napag-isip-isip ko, sabi niya, mababa ang moral natin. Gumawa tayo ng nakakatuwa. Faculty Fitness Challenge para sa intramurals, obstacle course sa field. 2 linggo mula sa Sabado. Imbitado ang buong eskwelahan, pati ang mga magulang. Tumingin siya ng diretso kay Amihan. Lahat sasali. Walang palusot. Pumalakpak ang ilang guro. Karamihan ay nanahimik. Alam nila kung ano ito. Bumulong si Carding kay Berto, ipapahiya niya ang sarili niya sa buong barangay. Nakaupo si Amihan sa likurang hilera na nakahalukip-kip, walang emosyon ang kanyang mukha. Pero sa ilalim ng mesa, idiniin niya ang kanyang hinlalaki sa peklat sa kanyang kaliwang buko. Ang nakuha niya nung combat training sa Ternate at gumawa ng desisyon. Pupunta siya. Sasali siya. At hahayaan niyang buuin ni Dado Mendoza ang sarili nitong entablado. Kung anuman ang ilagay niya sa entabladong iyon, problema na niya iyon. Nang gabing iyon, nakaupo si Amihan sa sahig ng kanyang apartment. Bukas ang jurnal. Nasa tabi ang laptop at nakadiin ang telepono sa kanyang tainga. Sinagot ito ni Ati Ditas Garcia sa ikalawang ring. Dating Marine, kayunit niya. At ngayon ay isang human rights at PAO lawyer sa Maynila. Ang uri ng babaeng nakakabasa ang legal na dokumento na kasing bilis at walang awang ang pakbasa ni Amihan sa galawang katawan. Gaano kalala? Tanong ni Ditas. 11 insidente sa loob ng 3 linggo. 2 beses na pisikal na pananakit. Paninirang gamit, slander. Lahat dokumentado, umaandar ang dashcam araw-araw. Nga email na save. May 2 backup. Nanahimik sandali si Ditas. Huwag ka munang magsasampang kaso. Hayaan mo silang magpatuloy. Kapag mas matagal ang pattern, mas mahirap palusutan. At Amihan, anuman ang mangyari sa fitness challenge na iyon, siguraduhin mong may ibang kumukuhang video, hindi ikaw. Tumango si Amihan. Alam na niya kung sino. Pagkatapos ng tawag, inilatak niya ang mga ebidensya sa sahig, mga entry sa journal, screenshots, timestamps, mga petsa na tugma sa mga email, natugma sa video sa parking lot, 12 piraso, lahat malinis. Isinara niya ang journal at tumayo, naglakad patungo sa kanyang aparador. Inilabas ang isang pares ang combat boots na 2 taon na niyang hindi naisusuot. Inilagay niya iyon sa tabing pintuan. Hindi nagplano si Amihan na makipag-away. Nagplano siyang tapusin ito. Sabado ng umaga, sa field ng San Isidro National High School, mainit na ang araw pagpatak ng 9:00. May nag-setup ng folding table na may mga bottled water at clipboard. May nagkabit ng tarpaulin sa pagitan ng 2 poste, San Isidro Faculty Fitness Challenge. Sa malalaking pulang letra,
Kalahating ng barangay ang dumalo. Mga magulang na nakaupo sa monoblock chairs, mga estudyante sa tabing ng bakod, ilang lokal na opisyal at negosyante na nakatayo malapit sa bleachers habang may hawak na kape. Buong linggong ipinromote ni Dado ang event. May flyers sa bawat classroom, may anunsyo pa sa PA system. Gusto niya ng audience. Nakakuha siya. Ang obstacle course ay sakop ang buong haba ng field. Tire run, rope climb, low crawl sa ilalim ng cargo net, wall climb, sprint finish. Si Dado mismo ang nagdisenyo nito. Nakapokus sa upper body. Ginawa para sa mga lalaking. Nagbubuhat ng weights tuwing weekend at ipinapalam ito sa lahat. Nakatayo si Dado sa start line na nakasando, nakahalukip-kip. Nakapaligid sa kanya sina Carding, Berto, Boyet, at Nilo na parang pader. Lahat nakangiti, lahat nakatingin kay Amihan. Nakatayo si Amihan sa kabilang dulong linya, naka-black leggings, simpleng gray t-shirt, mahigpit na nakatali ang buhok, walang ekspresyon. Mukha siyang naghihintay lang ng masasakyan na jeep, mukhang kinakabahan kaya tadiyan. Sigaw ni Dado. Tumawa ang ilang magulang, hindi tumingala si Amihan. Inayos niya ang kanyang sapatos, flat na training sneakers, walang garte, at naghintay. Hinipan ni Principal Villanueva ang pito. Mabilis na tumakbo si Dado, maingay, pumapalo ang abraso, sumunod ang bataan niya. Umungo si Carding sa magulong. Inatake ni Boyet ang lubid na parang may utang ito sa kanya. Nagsimula ng mabagal si Amihan. Kontrolado. Tumpa ang pagdapongang mapaan niya sa bawat gulong. Walang nasasayang na galaw, walang ingay. Habang nakikipagbuno si Dado sa obstacle course, dumaan si Amihan doon na parang siya mismo ang gumawang course, ang rope climb ang nahiwalay sa kanila. Tumikhim, hinawakan ni Dado ang lubid at ginamit ang buong lakas para umakyat, malakas, pero magulo. Namula ang mukha niya. 2 beses dumulas ang sapatos niya. Narating niya ang tuktok at pinalo ang bakal sabay sigaw. Narating ni Amihan ang lubid 4 na segundo ang nakalipas. Ipinulupot niya. Ito sa kanyang bota gamit ang isang teknik na tinatawag na break and squat. Standard na akyat ng Marines. 3 hila, swabe, tahimik. Narating niya ang tuktok bago pa man mangalahati si Carding. Natahimik ang mataw. Susunod ang low crawl. Chargonet na nakalatak 2 talampakan sa ibabawng alikabok. Dumapa si Dado at pinilit na gumapang gamit ang nasiko. Mabilis, agresibo, lumilipat ang alikabok. Dumapa ng patak si Amihan at gumalaw na parang tubig, dikit ang dibdib sa lupa, maasiko at tuhot sa perpektong ritmo. Nalampasan niya ang net ng isang buwang habang ang katawan bago si Dado. Ngayon, nakatayo na ang tao. Ang wall climb tumihim, 8 foot na plywood, walang tuntungan. Tumalon si Dado, hinawakan ang itaas na gilid, at inihila ang sarili pataas sabay ungol. Sinalubong ni Amihan ang pader ng patakbo. Isang hakbang sa base, mga kamay sa gilid. Tumalon siya ng tuloy-tuloy sa isang galaw. Ang paraan na natututunan mo kapag sumisigaw ang drill instructor. At ang oras ay nasa 0 na. Tinawid niya ang finish line ng nauna ngang 11 segundo. Hindi agad pumalakpak ang ngataw. Nakatitik lang sila. Saka isang estudyante malapit sa bakod ang nagsimulang pumalakpak. Saka isa pa, hanggang sa buong sideline na. Nakatayo si Dado sa finish line. Naghahabol ngang hininga, namumula ang mukha, tumutulo ang pawis mula sa baba niya. Tinitigan niya si Amihan na parang may ninakaw ito sa kanya. Tumikhim. Nakatayo ng tahimik si Amihan, normal ang pahinga, nasa gilid ang magkamay. Tsamba. Sabi ni Dado ng sapat ang lakas para marinig ng lahat. Walang sinabi si Amihan. Maling galaw iyon dahil ang katahimikan ang bagay na hindi kinakaya ni Dado. Dahil sa katahimikan, napatingin sa kanya ang ngataw.
Ang katahimikan ang nakpapalit sa kanya. Mabilis siyang naglakad palapit kay Amihan. Humarap sa mukha nito, sapat ang lapit para maramdaman nito ang hininga niya. Sabi ko, Samba. Tiningnan siya ni Amihan ng kalmado. Narinig kita. Itinulak siya ni Dado, malakas ang dalawang kamay sa kanyang nga balikat. Napatras siya ng dalawang hakbang pero hindi natumba. Napagasp ang mataw. Dado, tama na. May sumigaw mula sa bleachers. Hindi siya tumigil. Hinawakan niya ang braso ni Amihan at hinila ito paharap. Akala mo mas magaling ka sa akin? Gumalaw si Boyet mula sa kaliwa. Si Berto mula sa kanan. Lumapit si Karding sa likuran niya. Umikot ng malapat si Nilo, pinuputol ang daanan niya palabas. 5 lalaki, 1 babae, 100 saksi. Nakbago ang pahinga ni Amihan, hindi pa bilis, kundi palalim. Lumipat ang bigat niya sa mga bolang ng kanyang paa. Itinaas niya ang kanyang nga kamay, hindi nakakuyom, kundi nakabukas ang nga palat, nakaharap sa labas, isang tindig na walang sinuman sa mga manunut ang nakakakilala, pero pamilyar sa sinumang marin. Unang sumuntok si Dado. Isang malapat na right hook na nakatutok sa panga niya. Pumasok si Amihan sa loop ng arkong suntok. Nilihis ng kanyang kaliwang kamay ang pulso ni Dado. Nilok ng kanan niyang kamay ang ilalim ng siko nito. Isang pilipit. Sumunod ang katawan ni Dado sa braso niya. Umalis sa lupa ang mapaan niya. Bumaksak siya ng patak ang likod sa maalikabok na lupa. Ang tunog, isang mabigat at basang pakbaksak, ay umalingaw-ngaw sa buong field. Sumugot si Boyet mula sa kaliwa. Umiikot si Amihan. Sinalo niya ang naunang braso nito, humakbang patawid sa katawan nito, at ginamit ang sarili nitong puwersa para walisin ang nga binti niya. Bumaksak siya ng una ang muha sa damuhan. Sumunod si Berto. Sumusuntok ng padalos-dalos. Yumuko si Amihan. Humakbang sa likod ng tuhod nito at nag-apply ng standing joint lock sa pulso nito. Bumagsak ito sa isang tuhod. Hinawakan niya ang lock ng 2 segundo, sapat lang para maramdaman nito ang sakit. Saka niya binitawan. Naalangan si Karding. Iyon ang naging pagkakamali niya. Tinawid ni Amihan ang distansya nila sa isang hakbang. Kinalawit niya ang bukong-bukong nito gamit ang paa niya at idiniin ang dibdib nito gamit ang bukas na palat. Simple. Malinis. Tumumba ito ng patalikot na parang puno. Hindi sumuntok si Nilo. Itinaas niya ang 2 kamay at umatras. Diyan lang kayo sa baba. Rinig sa buong tahimik na field ang boses ni Amihan. Hindi sumisigaw. Hindi nanginginig. Boses ng isang babaeng nasabi na ang mga salitang iyon, nang libu-libong beses, sa ma-recruit na doble ang laki sa kanya. Nakahiga si Dado, sa likod niya, kumukurap sa langit. Parang nasusunog ang balikat niya. Gumulong siya at tumingala kay Amihan. Nakatayo siya sa gitna ng field. 5 lalaki ang nasa lupa umatras. Normal ang pahinga ni Amihan. Nakabukas pa rin ang makamay, walang kahit isang galos. Wala siyang itinapong kahit isang suntok. Nawala ang nga tao, nasigawan ang nga estudyante, tumayo ang nga magulang sa kanilang nga upuan. Pinindot ni Junjun ang stop sa kamera ng kanyang phone. Nanginginig ang nga kamay niya. Nakunan niya ang bawat segundo mula sa unang tula ni Dado hanggang sa huling salita ni Amihan. Pagsapit ng tanghalian, nasa lahat ng social media platform sa probinsya ang video. Pagsapit ng hapunan, nakatawid na ito sa ibang rehiyon. Pagsapit ng hating gabi, trending ang Amihan Santos. Sunod ang Tindik San Isidro. Sunod ang Guro Fest 5 lalaki. Sumabog ang comment section. Sino ang babaeng ito? Wala siyang sinuntok kahit isa. Hindi yan pakikipagawi. Training yan. Idol. Ini-share ito ng mga tao. Nag-react sila. Pinabagal ito frame by frame. Ang wristlock kay Dado, ang pagwawalis kay Boyet,
Ang pagiging kalmado nga niyang nga mata habang pinalilibutan ng 5 lalaki, 3 milyong views sa loop ng 72 oras, hindi pinanood ni Amihan ang video. Umuwi siya, naligo, at nagsulat sa kanyang jurnal. Pero habang nagsusulat siya, tinatawagan na ni Dado Mendoza ang kanyang abogado. At pagsapit ng Lunes ng umaga, isang formal na reklamo ng physical injuries, assault ang isinampa laban kay Amihan Santos sa piskalya. Ang babae, na hindi naktapon ng kahit isang suntok, ay nahaharap ngayon sa kasong kriminal. Wala talaga. 5 lalaki ang umatake sa isang babae. Wala siyang ibinatong kahit isang suntok. Kahit isa, at siya ang sinampahan ng kaso. Hindi sila. Siya. Ilagay mo ang sarili mo ron. Ginawa mo ang lahat ng tama, pero hahabulin ka pa rin nila. Kung hindi niyan mapapakulo ang dugo mo, ewan ko na lang. Lunes ng umaga, pumasok si Amihan sa parking lot ng San Isidro ng 70:15. May 2 patrol car ng pulisya na nakapark na doon. Sinalubong siya ng isang opisyal sa front gate na may hawak na nakatuping dokumento. Amihan Santos. Opo. Supena. Reklamong isinampa ni Dado Mendoza, Carding Hobbs, Cruz, Berto Fuller, Reyes, Boyet Sutton, Gomez, at Nilo Watts Perez. Suspendido rin kayo sa pagtuturo habang hinihintay ang buong investigasyon ng DepEd Division Office. Kinuha ni Amihan ang dokumento. Binasa ito nang nakatayo sa pintuan habang naglalakad ang mga estudyante sa paligid niya. May mga nakatitik, may mga nagbubulungan. Isang grade 10 na estudyante ang humawak sa braso niya at nagsabi, "Nakita po namin ang totoong nangyari, Ma'am Santos." Tumango si Amihan. "Pumasok na kayo sa klase. Naumen ho siya, pawi na nasa pes niya seat ang dokumento." Hindi siya umiyak. Hindi siya tumawa kahit sino. Nakaupo siya sa kanyang apartment ng 10 minuto, binabasa ang bawat salita. Sa kaniya, tinawagan si ate. Ditas. Naksampa sila. Sabi ni Amihan, lahat ng 5, parehong kwento. Isang abogado. Sinasabi nilang inatake ko sila ng walang dahilan. Nagpakawalan ng mabagal na hininga si Ditas. Pinag-usapan ang mga pahayag. Ibig sabihin, nag-rehearse sila. Paano ang mga CCTV ng eskwelahan? Alamin ko, mabilis niyang nalaman. Pagsapit ng Martes ng hapon, nag-file si Nilo ng request sa IT. Computer lab in charge ng eskwelahan para ay arkivang security footage mula sa field. Ang archive ay malinis na salita para sa delete. Ang IT in charge, isang 23, taong gulang na binata na nangangalang Thomas na 6 na buwan pa lang sa San Isidro ay hindi na nagtanong, ginawa na lang niya. Wala na ang footage? Nang malaman ito ni Amihan, umupo siya sa mesa sa kusina at binuksan ang kanyang jurnal. Nagsulat siyang isang linya. Binura nila ang camera footage. Hindi nila alam ang tungkol sa iba pang ebidensya. Ang iba pa ay ang video sa cellphone ni Junjun. 11 minuto at 43 segundo ngang hindi putol na video. Bawat tulak, bawat suntok, bawat pagpapabagsak, may timestamp, may geotag, nakasave sa kanyang cloud drive at naka-backup sa isang USB flash drive na itinatago ngayon ni Amihan sa isang nakakandadong kahon sa ilalim ng kama niya. Pero hindi inilabas ni Amihan ang video. Hindi muna. Sinabihan siya ni Ditas na maghintay. Hayaan mo silang buuin ang kanilang kasinungalingan ng gaano man kataas nila gusto. Kapag mas mataas ito, mas masakit ang pakbaksak. Pagsapit Miyerkules, umabot na sa lokal na balita, TV Patrol Regional, ang bersyon ni Dado. Pinalabas ang balita ng alas 6. Nagbasa ang kormula sa isang pahayag na ibinigay na abogado ni Dado, 5 kawani, ng San Isidro National High School.
ang marahas na inatake sa isang school-sponsored event ng isang kapwa empleyado. Hihingi ng buong kriminal na prosecution at sibil na danyos ang mga biktima. Ipinakita nila ang litrato ni Dado, nakangiti sa kanyang PE uniform, nakaakbay sa mga estudyante. Ipinakita nila ang litrato ni Amihan sa school ID, hindi nakangiti, flat ang ilaw, ang uringang litrato na magpapamukhang suspek sa kahit kanino, walang konteksto, walang interview sa mga estudyante, walang banggit na si Dado ang unang nanulak. Pinanot ni Dado ang broadcast mula sa kanyang sala. Nakaupo si Carding sa tabi niya. May mga beer sa mesa. Sumandal si Dado at ngumisi. Tapos na siya. Sabi niya. Walang nakakabangon mula rito. Tumango si Carding. Paano ang videong bata? Yung kumukuhang video. Ikinawe ni Dado ang kamay niya. Video sa cellphone ng isang estudyante laban sa 5 adultong saksi at isang police report. Walang magmamalasakit diyan. Mali siya. Pero hindi pa niya alam iyon. Pagsapit ng Huwebes. Nasa lahat ng lugar ang pangalan ni Amihan at hindi sa magandang paraan. Nahati ang mga lokal na Facebook group. Kalahati nga komento ay nagsasabing bayani siya. Ang kalahati ay tinawag siyang mapanganib. Inatake niya ang 5 lalaki. Anong klaseng guro ang gagawan niyan? Hindi mahalaga kung anuman ang sinabi nila sa kanya. Kailanman ay hindi solusyon ang karahasan. Dapat siyang makulong, hindi magturo. Walang binasa, si Amihan doon. Sinabihan siya ni Ditas na umiwas sa internet. Kahit anong i-post mo. Kahit anong i-like mo. Kahit anong i-comment mo. Magiging ebidensya. Go dark. Nag-go dark. Si Amihan. Hinugot niya ang router niya. Pinatay ang cellphone pagkatapos ng 8 ng gabi. Tumatakbo siya ngang 5 kilometro tuwing madaling araw. Umuwi. At nirarapaso ang kanyang evidence folder. 12 insidente bago ang fitness challenge. Dashcam footage ni Carding malapit sa Tamaraw FX niya. Ang gabi ng hiniwa ang magulong niya. Isang nakasave na voice record mula sa opisina ni Villanueva na umaamin na natanggap niya ang reklamo niya. Sa blast entry sa journal na may mapetsang, tugma, sama email trail, at sa video ni Junjun. Bumiyahe si Ditas mula Maynila noong Biyernes. Umupo sila sa mesa ni Amihan sa kusina hanggang hating gabi. Inorganisa ang lahat sa iisang file, naka-chronological, naka-cross-reference, at sapat ang linis para iharap sa anumang korte. Kailan natin gagamitin ito? Tanong ni Amihan. Sa hearing, sa harap ng lahat on the record, isinara ni Ditas ang folder. Gusto nila ng public execution. Bibigyan natin sila ng public trial. Ang pagdinig ng DepEd Division at School Board ay itinakda para sa susunod na Huwebes. Parahong panak makla lahat naka-ebidensya, open session, imbitado ang komunidad. Ginugol ni Dado ang buong linggo sa pag-insayo ng testimonya. Niya kasama ang abogado niya. Simple lang kwento. Bigla na lang nagwala si Amihan sa fitness challenge at inatake ang 5 walang labang lalaki. Walang provokasyon, walang babala, puro karahasan lang. Gumawa rin siyang matawag. 3 miyembrong school board at kapitang ng barangay ang kilala na si Dado sa loob ng 1 dekada. Naging coach siya ng mga anak nila, nagpatakbo ng maparaffle nila, nakikipakamay sa kanila sa simbahan tuwing linggo. Maingat niyang ipinaalala sa kanila kung gaano karami ang nagawa niya para sa San Isidro. Kilala niyo ako? Sabi niya kay Superintendent Patricia Castro sa telepono. 15 taon. Talaga bang paniniwalaan mo ang salitangang isang babaeng 3 linggo pa lang dito? Hindi agad sumagot si Patricia. Sa kaniya sinabi, sabihin mo lang ang totoo, Dado. Yan lang ang kailangang gawin ng sinuman sa atin. Ibinaba ni Dado ang telepono at nagsalin, nege isa pang baso nege alak. Hindi siya nag-alala sa katotohanan.
Nag-alala siya sa kontrol. At sa loob nege 15 taon, hindi kailanman naging problema ang kontrol. Samantala, may nangyayaring hindi nakikita ni Dado. Nagsampa ng counter-complaint si Ditas para kay Amihan. Harassment, workplace intimidation, at destruction of evidence. Nakalakip sa reklamo ang 4 na bagay. Ang incident journal ni Amihan, ang dashcam footage, isang formal na request na imbestigahan, ang naburang CCTV tapes, at isang subina para sa financial records ng mga fundraising ng San Isidro mula sa nakalipas na 3 taon. Dumapo ang supuena sa mesa ni Principal Villanueva noong Lunes ng umaga. Binasa niya ito ng 2 beses, sa kaniya isinara ang pintong opisina niya at hindi lumabas ng 1 oras. 3 dating guro ng San Isidro. Ang mga nag-resign bago dumating si Amihan ay kinontak din ni Ditas. Bawat isa ay pumayag na magsumitangang sinumpang salaysay, affidavit, na naglalarawan ng karanasan nila kay Dado Mendoza. Parehong pattern, parehong taktika, pananakot, pag-isa, sa pilitang pagre-resign. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita nun. Takot sila. Pero ang video ni Amihan, ang napanood ng buong bansa, ay may binago. Pinaramdam nito na hindi sila nag-iisa. Noong Miyerkules ng gabi, ang gabi bago ang hearing, nakaupo si Amihan sa sahing ng apartment niya, nasa mesa ang evidence folder, nasa tabi ng pinto ang bota, nasa kandungan niya ang journal, binuklat niya ang unang pahina, ang entry mula sa unang linggo niya sa San Isidro. Binasa niya ito ng malakas sa kanyang sarili ng tahimik. Kung paano magbasa ng Biblia ang lola niya tuwing linggo ng umaga. Sa kaniya isinara ang journal, pinatay ang ilaw, at natulog. Kinabukasan, hindi niya kailangan ang makamay niya, kailangan niya ang kanyang boses. Huwebes, 9n.u. San Isidro High Auditorium, covered court, bawat upuan ay puno. Mga magulang, estudyante, lokal na reporter. 2 camera crew mula sa mga TV station sa Maynila na pumikap ngang kwento. Nagdagdang isang hanay ngang mga monoblock chair sa kahabaan ng pader sa likod at puno rin ang nga ito. May mga taong nakatayo sa may pintuan, may mga may hawak na cellphone, may mga may hawak na placards. Tindik kasama ni Amihan sa isang gilid, protektahan ang ating maguro sa kabila, nakaupo ang school board at mga opisyal ng DepEd sa likod ng isang mahabang mesa sa entablado. 5 miyembro, nasa gitna si Superintendent Patricia Castro, may mga mikropono, pitsil ngang tubig, at isang tambak ng mga folder na kasing kapal ngang kayang ipangharang sa pinto. Nakaupo si Dado Mendoza sa kaliwang bahagi kasama ang abogado niya, isang lalaking nagnangalang Ati. Artiaga, nakasuit, may silver na relo, ang uri ne abogado na nanininggil kada kalahating oras at hindi kailanman nguminggit. Nakasunod sa kanila sina Carding, Berto, Boyet, at Nilo. Lahat nakapolo, lahat tahimik. Sinabihan sila ni Dado na magmukhang kalmado, profesional, parang mga biktima. Nakaupo si Amihan sa kanang bahagi, katabi si Ditas, isang folder ang nasa mesa. Naka navy blue na blusa at flat shoes. Si Amihan, walang alahas, walang expression, mukha siyang katulad ng dati. Kalmado. Binuksan ni Patricia Castro ang session. Ito ay isang pampublikong pagdinig tungkol sa mga insidente noong Abril 14 sa San Isidro Faculty Fitness Event. Para hong panak ay maklalahat ng kanilang makapahayak at ebidensya. Magsisimula tayo sa nagre-reklamo. Tumayo si Ati Artiaga. Ibinutones niya ang kanyang jacket at naglakad patungo sa mikropono na parang isang taong nakagawa na nito ng 100 beses. Noong Abril 14, habang ginaganap ang isang voluntary school fitness event, ang aking kliyente,
5 matagal ng empleyadong San Isidro ay pisikal na sinaktan ni Bebe. Amihan Santos nang walang babala, nang walang provokasyon. Nakta mo, sige. Mendoza ng dislocated shoulder. Sige Cruz, Carding, ay nagdamo ng gaskas sa mukha. Sige Reyes, Berto ay hindi na mayunat ng buang kanyang kanang pulso simula nung insidente. Tumigil siya. Hinayaang tumimo ang mga salita. Wala rito ang aking makliente para sirain ang pagkatao ni Bibi Santos. Nandito sila para magtanong ng isang simpleng katanungan. Ito ba ang uri ng paugali na tatanggapin natin mula sa isang taong pinakakatiwalaan natin ng ating mga anak? Bumalik siya sa upuan niya. Dahan-dahang tumango. Si Dado. Rehearsed. Lumingon si Patricia sa kanang bahaging kwarto. Bebe. Santos. Ang iyong sagot. Tumayo si Ditas. Hindi siya naglakad papunta sa mikropono. Nagsalita siya mula sa mesa. Malinaw. Walang pagmamadali. Gusto naming ilahat ang aming ebidensya ng sunod-sunod. Magsisimula 61 araw bago ang fitness event. Tumango si Patricia. Magpatuloy. Binuksan ni Ditas ang folder. Entry 1. Marso 3. Unang linggo ni Bebe. Santos sa San Isidro. Itinalaga siya sa room 108. Isang classroom na kinondena dahil sa amagat inali sa active roster. 2 taon na ang nakalipas. Itinalaga ni G. Mendoza na walang otoridad sa classroom placement. Inilapag niya ang dokumento sa mesa. Entry 2. Marso 8. Ang supply budget ni Bibi Santos ay inilipat sa PE department na inaprubahan ni G. Mendoza. Walang pirma ng principal. Isa pang dokumento. Entry 3. Marso 12. Pisikal na binangga si Bebe Santos sa pasilyo ni G. Boyet Sutton. Nasaksihan ng 6 na estudyante. Walang na-file na report. Nagbago ang ihip ng hangin sa kwarto. Ilang magulang ang napasandal paharap. Nagpatuloy si Ditas. Entry pagkatapos ng entry. 11 insidente, petsa, oras, deskripsyon. Bawat isa ay tugma sa nakasabi na email, pahina sa journal, o timestamp ng dashcam. Hindi niya itinaas ang boses niya. Hindi siya nagbigay ng opinyon. Inilapak lang niya ang nga katotohanan sa mesa na parang mablok ng semento. Nang marating niya ang entry 9, ang confrontation sa storage room, binasa niya ang journal ni Amihan salita por salita. Ang boses ni Dado ay nakuha sa sulat kamay ni Amihan. Hindi ka nababagay rito. Hindi sa eskwelahang ito. Hindi sa bayang ito. May ibinulong ang abogado ni Dado. Umiling si Dado. Saka sinabi ni Ditas, gusto na naming talakayin ang footage mula Abril 14. Agad na tumayo si Ate Arciaga. Ang security footage ng eskwelahan mula sa Petsang ayon ay naarkive na at kasalukuyang hindi makuha. Hindi kumurap si Ditas. Hindi namin tinutukoy ang footage na eskwelahan. Kumuha siya na USB drive mula sa folder. Ito ay isang 11 minuto at 43 segundong video na nakuha mula sa cellphone ng isang estudyante. Walang edit? May timestamp? May geotag? Inyabot niya ang drive sa IT assistant ng board. 30 segundo ang lumipas. Nagplay ang video sa projection screen ng auditorium. Nanood ng tahimik ang mga tao. Si Dado na nanunulak kay Amihan. Si Amihan na muntik matumba? 5 lalaki na lumalapit. Tapos si Amihan? Kalmado? Eksakto? Pulido? Pinapatumba ang bawat? Isa nang walang kahit isang nakakuyom na kamao. Nang matapos ito, walang nagsalita. Isang babae sa ikatlong hilera ang umiyak. Inalis ni Patricia Castro ang salamin niya at inilapak sa mesa. G. Mendoza, malinaw na ipinapakita sa video na ikaw ang nakumpisa ng pisikal na kontak. May isasagot ka ba?
Muling bumulong ang abogado ni Dado. Itinula siya ni Dado palayo at lumapit sa mikropono niya. Edited ang video na yan? Sinet up niya ako. Ang buong event na yon? Gusto niyang mangyari to. Pumiyo ang boses niya. Narinig iyon buong kwarto. Muling tumayo si Ditas. Isang bagay pa, kung pahihintulutan ng board. Tumango si Patricia. Nagsupoy na kami ng financial records mula sa fundraising ng San Isidro noong nakaraang 3 taon. Personal na pinamahalaan ni G. Mendoza ang mga account na ito. Naglapag si Ditas ng spreadsheet sa mesa. Sa loob ng 36 buwan, humigit kumulang 950,000 pesos na kinita sa fundraising ang nawawala. Walang nga resibo. Ang mga deposito ay hindi tugma sa mga inireport na kabuuan. Ang pondo ang nga mga estudyante ay inilipat sa mga account na kinokontrol ni G. Mendoza at ng kanyang magkasamahan. Sumabog ang auditorium. Mga boses, singhap. Isang magulang sa ika-4 na hilera ang tumayo at idinuro si Dado. Para namin yon. Para nga manak namin. Pinalo ni Patricia ang mesa gamit ang gavel. Order. Pero hindi patapos si Ditas. Nakakuha rin kami ngang sinumpaang salaysay mula sa 3 detingguro ngang San Isidro, Bebe, Belen, Gegeri, at Bebe. Tess, na lahat ay nakresign sa nakalipas na 2 taon. Bawat pahayag ay naglalarawan ng pattern ng pananakot, peg-isa, at harassment na ginawa ni G. Mendoza at ng kanyang grupo, ang parehong pattern na dinokumento ni Bebe Santos. Inilapak niya ang 3 selyadong sobre sa mesa. Sa kaniya sinabi ang mga salitang nagpaguho sa buong kwarto. Panghuli, dapat malaman ng board na may isang anonymous complaint na isinampalaban kay Dado Mendoza 3 taon na ang nakalipas. Inilarawan nito ang harassment sa isang babaeng guro. Ang reklamong iyon ay natanggap ng dating principal at hindi kailanman inimbestigahan. Ibinasura ito. Namutla ang mukha ni Patricia Castro. Lumingon siya sa miyembro ng board sa kaliwa niya. Tapos sa kanan niya, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Tumayo si Dado. Kumaskas ang upuan niya sa sahig. Hinawakan ng abogado niya ang braso niya. Pumiglas si Dado. Basura ito, lahat ng ito. Ibinigay ko ang 11 taong ko sa eskwelahang gito. Maupo ka, G. Mendoza. Malamig na parang yelo ang boses ni Patricia. Umupo si Dado. Tahimik ang kwarto. Bawat cellphone ay nakatutok sa entablado. Bawat mata ay nasa board. Tumingin si Patricia kay Amihan. Bebe. Santos, may gusto ka bang sabihin? Tumayo. Si Amihan. Hindi siya lumapit sa mikropono. Nagsalita siya mula sa kinatatayuan niya. Tahimik. Matatah ang parahong boses na hinamit niya sa room 108. Hindi ako pumunta sa San Isidro para makipag-away kahit kanino. Pumunta ako hito para magituro. Pumunta ako rito dahil sinabi sa akin lola ko. Ang pinakamagandang makakawa mo sa lakas mo ay ang bumuong ibang tao. Tumigil siya. Pero hindi kailanman ako hihingi ng tawad sa pagtatanggol sa sarili ko. At hindi ako hihingi ng tawad sa pagtindig para sa mga estudyante ko. Umupo siya. Hindi nagiyawan ang auditorium. Ito ay isang bagay na mas malalim kaysa doon. Isang mahaba at mabigat na pagbuga ng hininga. Ang tunong isang kwartong punong nga tao na nanonod ng isang pagbabago na hindi na kailanman may babalik sa dati. Nagsalita si Patricia Castro sa mikropono. Magde-deliberate ang board. Babalik kami sa loop ng 1 oras kasama ang aming desisyon. Nakaupo si Amihan ng nakahalukip-kip at perpektong walang kagalaw-galaw. Ipinatong ni Ditas ang kamay niya sa balikat ni Amihan sa labas ng auditorium. Nakaupo si Junjun sa sahig ng pasilyo na nakasandal ang likod sa pader.
Pinanot niya ang lahat sa siwangang pinto. Nasa bulsa niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay niya. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya natatakot. Proud siya. 1 oras at 14 minuto. Ganun katagal nag-deliberate ang board. Nang bumukas ang nga pinto, nakunahan ang nga tao pabalik sa nga upuan nila. Napuno ang auditorium ng wala pang 2 minuto. Mas maingay na ngayon. Patong-patong ang nga usapan. Kumakaskas ang maupuan. Nagfa-vibrate ang mga cellphone. May nagsabi sa likod, "Heto na." Saka naglakat si Patricia Castro papunta sa entablado at naging sobrang tahimik ng buong kwarto. Hindi siya umupo. Tumayo siya sa likod ng mikropono, hawak ang isang pahina ng papel. Nakababa ang reading glasses niya sa ilong niya. Matagal siyang tumingin sa mga tao bago nagsalita. Narating nangang board ang isang nakakaisang desisyon. Tumingin siya pababa sa papel. Una, tungkol sa reklamong isinampa laban kay Bibi Amihan Santos. Matapos suri ng video evidence, written documentation, at testimonya mula sa iba't ibang source, walang nakikitang batayan ang board para sa disciplinary action. Malinaw na kumilos si Bibi Santos bilang self-defense matapos pisikal na saktan ni Gay Mendoza sa harap ng nga saksi. Ang reklamo ay ibinabasura ng buo. Isang alon ang dumaan sa kwarto. Hindi hiyawan, hindi pa. Buntong hininga lang. Si Bebe Santos ay irarainstate epektibo ngayon din. Makakatanggap siya ng buong back pay para sa itinabungang kanyang suspension. Hindi gumalaw ang kamay ni Amihan. Hindi nagbago ang mukha niya. Pinisil ni Ditas ang braso niya sa ilalim ng mesa. Nagpatuloy si Patricia. Pangalawa, tungkol kay Dado Mendoza. Nakahanap ang board ngang sapat na ebidensya nga tuloy-tuloy na workplace harassment, pananakot ng nga katrabaho, pagsira ngang security footage, at maling pamamahala ngang pondo ngang eskwelahan. Ang trabaho ni Mendoza sa San Isidro National High School ay tinatapos na. Epektibo ngayong araw. Ang kanyang kaso ay ire-refer sa opisina na tagausik o piskalya para sa karagdagang investigasyon ukol sa potensyal na kasong estafa at graft and corrupt practices. Namutla ang mukha ni Dado. Hindi pula, puti. Ipinatong ng abogado niya ang kamay sa balikat niya. Hindi gumalaw si Dado. Nakatitik siya sa masang nasa harap niya na parang may sinabi itong bagay na hindi niya maintindihan. Pangatlo, tungkol kina Carding Cruz, Berto Reyes, Boyet Sutton, at Nilo Watts. Bawat individual ay ilalagay sa agarang administrative leave habang hinihintay ang buong investigasyon sa kanilang kinalaman sa workplace harassment at ang planadong pagsasampangang maling police report. Haharap si Watts sa karagdagang pagdatanong tungkol sa pagbubura ng security footage ng eskwelahan. Napayuko si Nilo. Hinimasi ni Boyet ang muka ni gamitang 2 kamay. Nakatitig si Carding sa kisame. Tumingin si Berto kay Dado, pero hindi nakatingin si Dado kahit kanino. Ibinaba ni Patricia ang papel. Nabigwe ni Board na ito si Bibi Santos. Nabigo natin ang magurong nauna sa kanya. May isinampang reklamo 3 taon na ang nakalipas at ibinaon ito. Matatapos iyan ngayon. Magsasagawa kami ng buong pagsusuri sa lahat ng staff conduct reports mula sa nakalipas na 5 taon. At magpapatupad kami ngang bagong independent reporting system para walang reklamong manggagaling sa sinumang guro, sinumang estudyante, sinumang magulang ang hindi masasagot muli. Tumigil siya. Bebe Santos. Sa ngalan ng board na ito, may utang kaming pahingi ng tawad sa iyo. Deserve mo ang mas maganda mula sa institusyong ito.
Patawad. Tumayo si amihan. Tumango siya ng isang beses. Iyon lang. Sumabog ang kwarto. Unang tumayo ang mga estudyante. Tapos ang mga magulang. Tapos ang mga guro. Ang mga tahimik. Ang mga nanatiling nakayuko sa loob ng maraming taon. Ang nanot habang pinapatakbo ni Dado ang eskwelahan at walang sinabi. Nakatayo na sila ngayon. Nakatayo si Junjun sa pasilyo. Pumasok siya sa pinto ng auditorium at dumiretso kay amihan. Wala siyang sinabi. Tumayo lang siya sa tabi niya. Sapat na iyon. Sa labas ng gusali, umapaw ang mga tao sa harapan ng lawn. May gumawa ng placards magdamag, katarungan para kay amihan. Tindik San Isidro. Niyakap ngang magulang ang naguro. Finivideo ng mga estudyante ang lahat. Hiningan ng komento si amihan ng isang lokal na reporter. Magalang siyang umiling at naglakat patungo sa kanyang Tamaraw FX. Kinagabihan national news na ang desisyon ng board. Ang video ngang pagtatanggol ni amihan, na viral na, ay sumabo muli, ngayon ay may konteksto na. Ipinakita ngang news anchor ang footage kasama ngang presentation ng ebidensya ni Ditas. Hinimay ngang legal analyst ang kaso. Ang makapwa niya dating Marines ay nagpost ng reaction videos. Nagtrending number 1 ang katarungan para kayamihan ng 16 na oras. Sumunod agad ang Tindik San Isidro. Pagsapit ng Lunes, naglakad muli si amihan papasok sa San Isidro National High School sa parehong pasilyo kung saan siya itinumba ni Dado. Lampas sa parehong mga locker, lampas sa parehong lugar kung saan nakalat ang papel niya sa unang linggo niya. Hindi nakakandado ang room 108. Nakatayo ng maayos ang upuan. Malinis ang whiteboard. May nakiwan ng mga bulaklak sa mesa niya. Walang card, mga wildflowers lang sa isang garapon. Ibinaba ni amihan ang bag niya, kumuhang marker, at nagsulat ng 4 na salita sa board. Aralin 1. Alamin ang iyong halaga. Bumukas ang pinto sa likuran niya. Pumasok si Junjun at umupo sa unang hilera. Hindi siya nagsabi ng magandang umaga. Binuksan lang niya ang notebook niya at tumingala kay amihan. Tinakpan ni amihan ang marker at ngumiti. Ang unang totong ngiti na nakita ng kahit sino sa San Isidro mula sa kanya. Makalipas ang 2 linggo, nagsumite si amihan ng proposal sa school board, isang libreng after-school program na pinagsasama ang self-defense training at anti-bullying education bukas sa lahat ng estudyante. Ituturo ni amihan at 2 pang kasamahan niyang Marine veterans na nakasama niya sa Ternate. Inaprubahan itong board ng buong pakakaisa. Sa loob ng 3 buwan, inampon ng 4 pang eskwelahan sa Quezon Province ang parehong modelo. Pagdating ng katapusan ng taon, may pangalan na ang programa, Tindik San Isidro, at may waiting list na 200 estudyante. Hindi kailanman pinag-usapan ni amihan ang fitness challenge, hindi niya pinanut ang sarili niyang video. Nang tanungin ng ma-reporter kung ano ang pakiramdam na patumbahin ang 5 lalaki, pareho lagi ang sagot niya. Wala akong pinatumba. Tumindig ako. 1 taon ang nakalipas. Nakatayo si amihan Santos sa backstage ng Gawad Pambansang Guro sa PIC sa Maynila. Naka-navy blue na Filipiniana. Silver na bracelet na ibinigay ng lola niya nung araw na pumasok siya sa serbisyo. Makahawak ang mga kamay. Matatak pa rin. Outstanding Teacher of the Year. Hindi nag-apply si amihan. Hindi niya alam na nanominate siya hanggang sa iabot ni Principal Villanueva ang sulat. Hindi siya matingnan nito sa mata nang sabihin niyang, "Congratulations." Binasa ang host ang intro. Formal na palakpakan. Saka isang ibang boses ang umalingaw-ngaw sa mas speaker. Gusto ko pong ipakilala ang awardee ngayong taon, kung maari. Si Junjun, nakabarong Tagalog, medyo maluwak samga balikat. Grade 12 na, 18 taong gulang. Ang parehong bata na dating naglalakat ng dikit sa mapader. Inayos niya ang mikropono. 1 taon na ang nakalipas. Invisible ako.
Lagi lang akong nakayuko. Inisip ko na kung walang nakakakita sa akin, walang makakapanakit sa akin, tumigil siya. Tapos nakilala ko si Maam Santos. Natahimik ang buong PHC Plenary Hall. Hindi niya sinabi sa akin na lumaban. Sinabi niya na maghintay ako. Sabi niya, ang disiplina ay ang pagpili ng tamang pagkakataon. Hindi ko iyon naintindihan noong una. Tumingin siya sa gilid ng entablado. Ibig sabihin nun, alamin mo kung sino ka at huwag hayaang may kumuha nun sa'yo. Humarap muli siya sa mga tao. Itinumba si Maam Santos sa sahig noong unang linggo niya. Binandal ang classroom niya. Nasuspinde dahil ipinagtanggol niya ang sarili niya. At bumalik siya. Bumalik siya at nakturo. Bumalik siya at may binuo. Pumiyok ang boses niya. Ang programang Tindak San Isidro ay umabot na sa siyam na eskwelahan, 400 estudyante. Isa ako doon. Andi na ako invisible. Gumiti siya. At hindi na ako naglalakat ng nakadikit sa pader. Umatras siya. Magaginang at gino, bebe, Amihan Santos. Tumayo na ang mataw bago pa man siya makarating sa podium. Ipinatong niya ang makamay niya sa kahoy, tumingin sa lahat, at sinabi ang apat na salita. Tama ang lola ko? Tumagal ng 2 buong minuto ang palakpakan. Ang kasong fraud ni Dado Mendoza ay nakabinbin pa rin. Nagresin si Carding Cruz. Lumipat ng ibang eskwelahan si Bertores. Umalis sa pagtuturo si Boyet Satan. Umamin si Nilo Watts sa tampering at nakakuha ng 12 buwang probation. Iba na ang itsura ng San Isidro ngayon. Bagong reporting system, bagong oversight committee, isang bulletin board sa pasilyo kung saan nagdidikit ng mga note ang mga estudyante tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagtindig para sa kanila. Parehong Tamaro effects pa rin ang minamaneho ni Amihan. Dumarating pa rin bago sumikat ang araw, nagsusulat pa rin sa journal. May mga umaga na nakatayo siyang mag-isa sa room 108 at binabasa ang mga salita sa whiteboard niya. Aralin 1. Alamin ang iyong halaga. Sa kaniya bubuksan ang pinto at papapasukin sila. Iyon. Isipin mong itutulak ka sa sahig sa harap ng 30 tao nang dahil lang sa kulay o pinakmulan mo? At walang kahit sinong gagawang kahit ano. Kaya ko kinwento ang istorya ni Amihan. Kung minsan ka na ring itinumba at nanatiling tahimik, hindi ka mahina. Mapanganib ka. I like. I share.